Nakalimutan mo yung ginawa mong kasalanan ng ikay Commissioner on Human Rights. Kaya ang inano nila, yung recantation. Recantation, okay. Bumaliktad yung mga testigo eh. Mhm. Yun ang naging basehan nila kung ba't na-absuelto yung sa dalawang kaso. At yun din ang naging batayan kung bakit siya binibigyan ng pansamantalang paglaya. Ngayon, apparently, kaya nang sinabi ko na noon, pinuna ko yung desisyon ng dalawang hukuman at ngayon, pinupuna ko na naman itong pangatlo. Dahil mukhang hindi nila alam, o kung alam man nila, hindi nila ina-apply, yung established jurisprudence sa recantation of witnesses. Ang sabi ng Korte Suprema, yung mga pagbabaliktad ng testigo, hindi pwedeng tanggapin sa hukuman. Maliban na lang, kung yung bumabaliktad, ipresenta mo sa hukuman at isalaysay nila kung ba't sila bumaliktad, tinakot ba sila, pinagbantaan ba sila, puwersa ba sila. Ito yan ha. Pag-usapan natin, napaka-importante nitong kay De Lima. Dahil yung pag-atras ng mga witnesses ang naging dahilan kung bakit posible at malamang-lamang mapakawalan na si De Lima. Tandaan nyo po, kaya siya nakawala ngayon, temporary yan. Yan po ay bail. So, hindi pa yan. Kaya lang, ibig sabihin, nakapag-bail, ibig sabihin, mahina ang kaso. Yan nga po yung kine-question natin nung isang araw. Dati, malakas ang kaso, kaya nakakulong siya habang nililitis dahil hindi siya pwede mag-bail dahil malakas ang kaso. Ngayon, bigla-bigla mahina ang kaso. Ang dahilan daw, dahil mahina yung kaso dahil bumaligtad yung mga witnesses. Ito po ang punto ni Attorney Panelo. Dapat yung bumaliktad na witnesses against De Lima, yung tatlo lang, tinakot, pinagbantaan, or puwersa. May jurisprudence po dyan. So yan lang po. Tinakot ba sila? Puwersa or pinagbantaan? Ngayon, eto yan. Etong si De Lima ay meron tayong naririnig-rinig na from the inside gagamitin against sa o-plan sirain ang Duterte. Nako-connect nyo po. Yan po ang sabi. May katotohanan man to or wala, ang magpapatunay po yung mga susunod na gagawin ni De Lima. Pero bago yan, balikan natin. Tinakot nga ba? Yun ang problema. At dapat yan, sila ang nag-aakusa na tinakot sila, nasa kanila ang burden of proof. Sila ang magpatunay na tinakot. Ang nangyari dito, hinayaan na lang, nagsiatras, baguhin ang kanilang testimonies na wala man lang umapalag. Ay, hinayaan ng korte, sige, umatras wala, mahina ng kaso. Teka muna, nasaan ang problema? Bakit hinayaan nyo lang basta umatras yan? Mali yung ginawa ng mga witnesses. Kung talagang tinakot, patunayan nila. Yun po ang issue ni Attorney Panelo dito. Yun lang ang kalakaran kung kailan magiging valid yung kanilang sumunod na pahayag invalidating the previous statement. Pero hindi sinunod ng hindi sinunod ng hukuman. Sa kanilang pananaw, dahil bumaliktad, may na ebidensya ng gobyerno. Pero tinitingnan ko yung record, merong mga testigo, maliban doon sa mga nag-recant, na nagpapatunay na yung drug money galing sa drug lords. Establish yun. Yung drug money na galing sa drug lord, binigay kay De Lima at may ebidensya na tinanggap niya rin. So, hindi mo na kailangan yung mga recanting witnesses para ipakita. Ibig sabihin, kahit ibinago ng mga witnesses, ang sabi, merong drug money ang ipinansuhol ng mga drug lords kay De Lima at tinanggap. Yun ang mga facts ng kaso. Kaya nga naniniwala si Attorney Panelo at ako'y sumasang-ayon kay Attorney Panelo na talagang malakas with or without yung mga witnesses. Kasi may mga natira pang mga witnesses against De Lima. Meron pa po. Hindi lang naman yung mga yun So, anong nangyari? Bakit ganon? Talaga bang gagamitin? Sinong nagpakawala? Sinong nagkulang? May misyon ba sa labas si De Lima? Yan po ang katanungan. Yan po ang pinupunto ni Attorney Panelo. Nag-guilty ang akusado. Madaling sabi, sa pananaw ko, mali. Kaya nga,
ang demand suggestion ko na sa mga government prosecutors, mag-appeal kayo. Mali ang desisyon ng... Kaya nag-appeal sila. Hindi pa natin alam kung mangyari sa appeal nila. Ganon din dito. Yun din ang aking panukala. Mag-appeal kayo kasi mali ang desisyon ng korte rito. Ngayon, sabi ni De Lima, 7 taon daw siya nagdasal na mabigyan siya ng paglaya sapagkat 7 taon siya nagdanas sa walang patayang demanda. Kumbaga sabi niya, gawa-gawa lang yan. Ako'y nagdanas dito at ayaw kong danas dito ng mga ibang tao. Alam mo, sagot ko doon. Ang problema sa'yo, dating senadora, nakalimutan mo yung ginawa mong kasalanan ng ikay Commissioner on Human Rights. Anong ginawa mo noon? Inakusahan mo si noon Mayor Rodrigo Duterte na pumatay ng maraming tao at binaon sa lupa. Nagpunta ka pa sa Davao, hinukay mo yung mga lupa doon, nakakuha ka ng mga kalansay. Sabi mo, mga tao yung pala, mga kalansay yata ng mga aso yun o ano-ano pa. Madaling... Ayan. So sa madaling salita, ang sinasabi dito ni Attorney Panelo, teka muna. Kasi ang punto, nagdusa raw si De Lima ng 7 taon, walang laya. Nakakulong siya ron. Kaya ang punto dito ni Attorney Panelo, teka, nakakalimutan mo ata, De Lima, yung kasalanan mo noon. Na pinagbintangan mo si Tatay Dig, si PRRD, pumunta ka pa ng Davao at nagpahukay ka pa ron. Parang pamilyar, no? Ay, diyan sa septic tank, diyan sa Bucor. Di ba? Ganun ang drama nila. Bandang huli, chicken joy pala. Hindi pala buto ng tao. Eto yung sinasabi naman ni Attorney Panelo, pinahukay pa ni De Lima dahil pinagbibintangan niya maraming pinatay si PRRD. Yung pala, kalansay lang daw ng mga aso. Kita mo? Anong pinagkaparehas ninyo? Diyan nila katapang. Parehas kayo galing dyan sa Bucor. Ang hilig nyo magpahukay. Sasabihin nyo tao kasi may pinatay si Bandag, may pinatay si PRRD. Buto pala ng iba. Tapos sasabihin ni SOJ na fake news siya. Eto na fake news ka rin. Buto naman pala ng aso. Antindi, di ba? Ganyan po yung drama. Sabi, hindi ka napatunayan. Yung nasa Commission of Human Rights pa si De Lima, ha? Hindi niya napatunayan, pero nilapastangan niya na ang pangalan ng Rodrigo Roa Duterte. Siniraan niya, hindi niya naprobahan. Nung Secretary of Justice, ganoon naman ang ginawa niya. Inulit pa, nung Secretary of Justice, sino naman? Si Gloria naman ang binanatan. Maliban pa ron, ang isa pa sa pinakamatinding ginawa niyang kasalanan, na krimen, nilabag niya ang batas ng Korte Suprema, ang direktiba ng Korte Suprema, na huwag mong pakialaman yan si dating Pangulong Arroyo na pupunta sa Amerika para magpagamot. Alam mo ginawa ni De Lima, di ba? Natatandaan niyo? Pinahuli niya, inaresto niya, pinigilan niya. Kaya sabi ko, kung ikaw man ay makaligtas dito. Magpahukay ka kango siya sa cemetery. Parehas ng drama na itong mga dating nasa Bucor, no? Chicken joy tsaka aso naman pala yung nahukay. Yan. Etong binanggit ni Attorney Panelo ay criminal. Criminal yung ginawa, crime po ang ginawa. So, criminal siya. Yung ginawa ni De Lima kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Papunta ng Amerika para magpagamot, merong court order, pinayagan ng korte, pero anong ginawa niya? Pinahuli niya. Pala desisyon. Kaya nga ang punto rito ni Attorney Panelo, kung sakali, kung lang naman, kung sakali na kulong ka ng 7 taon dahil wala kang namang talagang kasalanan, abay, nakalimutan mo, ang dami mong kasalanan dati. Ayan. Yan po, ibig sabihin, pinapaalala niya lang, bate ka muna. Parang nakarma ka dito. Kasi yung mga injustice na mga ginagawa mo dati sa mga tao, ngayon bumalik lang sa'yo. Tapos ngayon, galit ka. Yan po yung punto ni Attorney Panelo. Sa 3 kaso na sinasabi mo na ikaw'y nagdanas at merong walang katarungan. Sabi ko, ang binabayaran mo, yung mga kasalanan mo nung mga nakaraan na nakaligtas ka. Kaya sabi ko, maaaring, as I said in my statement yesterday, De Lima may have evaded accountability for the crimes she is accused of, but she cannot escape the law of karma. Kaya ka nakulong dahil doon sa mga kasalanan mong nauna. Kung totoo na ikay walang kasalanan dito sa 3 kasong dinimanda sa'yo.
Okay, itong kasing tatlong kaso, attorney, hindi ho ba iba-ibang korte ito? Hindi ho ba? Kahit pa ibang korte, pero pareho naging basis nila, recantation. So, ibig sabihin, kahit na dapat na, kasi di ba pag iba-ibang korte, tapos parang yung magkakadikit man, pero parang iba-iba di ba? Yung una is about the trade mismo, di ba? Yung distribution na umiikot doon kay Ragos yun, di ba? Tapos yung second, yun yung tungkol sa parang baga extortion ng pera. Anyway, yun yung pinakapunto rito. Si De Lima, malakas pa rin ang kaso. Ang tanong, bakit nangyayari yan? Ito po, sasagutin natin yan isa-isa. Punta tayo sa next topic. Kaya yun naman ang Yun na nga. Kaya nasisira din ang presidente kasi pinsan niya ito eh. Sa aspetong political, attorney, wala ka bang naaamoy na may halong politika ang parang may kamay ang politika dito sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon? May mga LQ, may World War, kabi-kabila. Yung iba titingnan nila may politika. Pero ako hindi. Judicial yan eh. Nasa hukuman yan. Ang ayaw ko lang, yung mga binitawang salita ni Secretary of Justice. Kung mapapansin nyo, may mga binitawan siya salita after the decision has been made. Tingnan nyo tingnan nyo mabuti yung binitawan na statement ni Boying, ni SOJ. Medyo questionable. Dikit natin mamaya dito kay De Lima. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Secretary Boying? Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Quoted siya sa lahat ng dyaryo. Sabi niya, the decision granting the bail shows that democracy in this country is alive and well. Yung daw decision na yun, nagpapakita na ang demokrasya sa Pilipinas ay buhay at malusog. Tama. Nabasa po natin. Gusto mong sabihin, kung dininay yung bail, patay ang demokrasya dito? Hindi. Hindi According to Aterno Pinelo, ulitin ko, ito po ay mind conditioning. Posibleng ginagamit itong sitwasyon kay De Lima. Bakit? Kasi dahil daw nakawala at nahatulan ng tama si De Lima, ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Alam naman natin, ikinokonek ito sa ICC. Kasi pag hindi gumagana ang justice sa Pilipinas, sabi nila, according to them, dapat pwedeng pumasok ang ICC. But since napakawalan si De Lima, ibig sabihin, gumagana ang hustisya. So, gina-justify ang pagpapakawala kay De Lima, connected sa ICC. Pero sa isang banda, teka muna, mali ang interpretasyon ng batas ni Boying. Ibig sabihin, kung hindi napakawalan si De Lima, walang hustisya sa Pilipinas. So anong kapalit? I therefore conclude, ganon, na dapat pumasok ang ICC. So ibig sabihin, obligado, hayaan na si De Lima. Or else, papasok ang ICC. Ganun yun. Kasi hindi na gumagana ang hustisya. Kaya tumahimik na kayo, although hindi sinabi itong diretso, pero sa statement ni SOJ, ganoon po ang pinapalabas according to Attorney Panelo, na tumahimik na kayo about kay De Lima, baka mamaya pumasok pa ang ICC pagka talagang inayaan nyo yung makulong. O, di ba? Malusog. That's the logic. That is the reverse of your logic, Mr. Secretary. Ano ba namang klaseng pattern yun? O, isa pa. Ano pa sinabi niya? Sabi niya, it shows, that decision, yung decision shows also the independence of the courts. They can do as they please. Wow! Ano bang klaseng pahayag yan? Ibig mong sabihin, kung dininay, walang kalayaan ng mga hukuman natin? Isa pa yun. Ibig sabihin daw, independent kasi meron tayong 3 branches, di ba? Yung judiciary, itong korte, executive, itong sila president at saka yung mga secretary, legislative, congress, saka senate. Dahil napakawalan si De Lima, ibig sabihin, gumagana yung separation of powers. So, ibig sabihin, ibig sabihin, walang separation of powers? Kung hindi nag-grant ang bail ni De Lima, mali-mali na intindi. At yung sasabihin mo, they can do as they please? Of course not. The courts cannot do as they please. Why? Because we have a constitution, we have the rules of court, the law commands, the constitution dictates, orders that your decision will have to be based on evidence alone. Not yung kung anong gusto mo. Yan ang sinasabi ng secretary.
O, pangatlo, meron pa siyang payag. Tinatanong siya, mag-a-appeal ba kayo? Nasa mga prosecutors na yan. Jesus Maria Joseph. Ikaw ang head eh. Oo nga. Ikaw siya yun. magdidesisyon. Ikaw yung boss. Ikaw ang boss. They will have to rely on your decision. Yun. Eto, para sa akin, doon sa tatlong sinabing statement ni Attorney Panelo na mali kay Boying, eto pangatlo ang pinakamatindi. Para sa akin, pinakamatindi. Bakit? Ang tanong kasi, iaapilan nyo pa ba? Yung pagka-bail at yung pag-atras ng mga witnesses, iaapila pa ba? Ang sagot daw, according to Attorney Panelo, ang sagot ni Boying, ni SOJ, ay depende yan sa mga prosecutors. Aba, mateka muna. Ikaw ang boss niyan eh. Dapat ginagawa mo yung trabaho mo. Ikaw, you lead them. Under mo sila eh. Susunod yan sa'yo. May decision. Anong silbi mo dyan? Naging secretary ka. Alam mo, ulitin ko kaya ako sinabi na ito ang para sa akin, itong binanggit ni Attorney Panelong tatlong maling statement ni Boying, ito ang pinakamatindi. Kasi, kung hindi pinabayaan ng kaso ni De Lima, kung yan ay trinabaho nila, maraming nagsasabing practicing lawyers. Ibig sabihin, mga abogadong hindi vloggers, mga abogadong talagang lumalaban sa korte. Maraming nagsasabing practicing lawyers na dapat yan ay tinutukan. Pinabayaan eh. Kaya nagsiatras yan. Hindi po pwedeng, bahala ang prosecutor. Hindi pwedeng ganun. Ikaw ang boss eh. Naiintindihan? Kaya para sa akin, ando doon ang sabit noon. Kaya I agree with Attorney Panelo, especially yung that third statement na binanggit niya. Hindi po pwedeng, alam nyo, napabayaan ito eh. Napabayaan or pinabayaan. Meron ditong kamay. Or, kumbagat sa isang issue ng bansang Pilipinas, meron ditong gumalaw or hindi nagsalita. Ibig sabihin, hinayaan lang. Sige. And obviously, parang ganun lumalabas. Dahil bahala na si prosecutors. Hindi ganun. Maling-mali. Hindi po ako nagsabi, Solly, abogado ka. Hindi po, ininterpret lang natin yung sinabi ni Attorney Panelo. At maraming practicing lawyers, again, ang nagsasabi, ganito dapat. Kahit tanongin nyo sa mga practicing lawyers, magtataka sila, yung aksyon na ginawa, pinabayaan nito. May problema tayo. Again, it's not as simple as that. Pwedeng nasa korte po yan, pwede ring political. Ano ang misyon ni De Lima? Bakit hinayaan? Ano ang kasunduan? Ano ang mga kondisyones? Kaya aabangan natin, be very, 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 very observant. Watch out sa mga galaw ni De Lima. Kasi dyan natin makikita kung sino at ano yung nagpapagalaw sa kanya. Bakit in the first place nakawala at sino ang kukumpas? It will be very obvious. Makikita natin sa galawan ni De Lima. Siya mismo ang magiging testigo against herself. Kasi kailangan niyang gumalaw Why are you throwing the burden to them? Mga subordinates mo yan Ano ka ba? Yan ang sinasabi ko. Secretary Prasco, Secretary Pascual, Secretary Estrella, Secretary Acusar. Yun ang mga magaling. Saka Secretary Gatchalian. Yung anim na yun ang palagi ko napupuri kasi makikita mo, tahimik na tahimik, walang publisidad, trabaho ng trabaho, at tama yung trabaho. Yun ang mga saving grace ng dating ng Presidente Marcos Jr. Kaya bumabagsak ang rating ni dahil sa kapalpakan. So may mga binanggit siya, May mga binanggit siya na magagaling na sekretary. At kaya daw, bumabaho si Marcos ang kanyang ratings because of etong mga palpak. Sino pa ba? Hindi niya naman binanggit si Boying. It is as if na sinabi niya yan si Boying. Sino pa bang wala siyang binanggit? Sila Abalos. Diba? So, well, alam nyo, partly totoo yan